O yan, panoorin nyo yung bilog. O. Kita nyo? O. Yan ang maximum tolerance. Tingnan nyo yung nakakulay pink. Yan ba yung hindi kayo nag-react? O, tinadyakan pa siya. O, nakita nyo yun? Tinadyakan, sinapak. Hindi, sabihin nyo sa akin yan ang maximum tolerance. Police Major, yan ba? Ganyan ba ang itinuturo sa batas? Ng maximum tolerance? O para mas maganda, samahan natin ng kanta. Ganyan ba ang gusto nyong pagbabago? O panggagago yung ginagawa nyo? Mga kababaihan ho ito, ha? Mga kabataan ho ito, hindi ho ito mga rallyista. Ito yung mga matitinong tao. Tingnan nyo, tinadyakan siya, oh. Oh. Sinapak pa. Tapos sasabihin nyo, maximum tolerance? Gago! Kayo nun... Yan! Dahil dito, demonetize ako pero wala akong pakialam. Basta mailabas ko lang tong video to. Peaceful yan ang peaceful. Hinahatak ninyo, ayan o. Walang daladala yan ha. Kita nyo ba may daladala silang mga batuta? Wala naman ha. Hindi nakakatawa yan guys. Serious matter yan. Oo nga. Tumatawa lang talaga to. Nakakainit kayo ng ulo. Tapos sasabihin nyo, maximum tolerance. Hindi alam nyo kung bakit mas nakakainit ang ulo. Okay lang sana kung yung mga rallyista ang ginaganito nila eh. Eh yun nga, mali nga eh. Yun nga rallyista ang ganitoin mo, mali yun eh. Karapatan nilang magbigay ng magpahayag ng kanilang saloobin. Ito hindi to mga realista, mga kabataan tong sumasamba. Mga kabataan tong may prayer morning sila doon. Tas hindi lang kayo pinapasok, hinahatak nyo ng palabas oh. Tingnan nyo kung saan galing ha, galing doon eh. Hinaharangan lang nila eh, hinahatak nilang palabas. Kita nyo kung saan galing yung inano na yun. Ayun o, ayun o. O. Hinatak nito isa, oh. Saan nakatutok yung baril? Tingnan ninyo ha kung paano hinatak. Tapos nakatutok yung baril. Hawak yung baril ng ganun, oh. Senator Robin Padilla, alam nyong mali ito. Baka naman pwedeng i-Senate hearing nyo itong mga animal na to. Ito hindi gawain ng matinong polis. Hindi ito gawain ng tama. Ito isang malaking katarantaduhan. Maliho itong ginagawa nyo. Wala namang problema nung mga nakaraang pagsiserve nyo ng warrant. Sabakita nyo lang naman, oh. May siserve kaming warrant. Hinahanap namin si Pastor. Nandiyan ba? Pinapapasok kayo, ah. O bakit ito ganito? Tapos sasabihin nyo, again, ha, mga kababayan, nananawagan ako sa inyo. Maging kalma lang tayo. Ang gusto kasi nila, maging bayolente tayo para may dahilan silang magdeklara ng kung anuman. Kaya ako nananawagan ako sa KOJC. Mga membro ninyo, kalma lang kayo. Alam ko masama ang loob ninyo. Kasi alam mo, nung una, nung sinasabi nila sa akin na trauma, medyo parang, bakit kaya na trauma? Kasi, alam mo yun, tinitimbang natin ang lahat ng bagay. When you say na trauma, talagang na there's something wrong. Bakit? Until nakita ko tong video to, nakaka-trauma nga naman to. Gawin yan sa mga anak nyo. Tandaan ninyo ha, eskwelahan ang naandyan sa loob. Eskwelahan, sambahan.
Yan ang itsura ng loob na yan. Nakita nyo sa mga video namin, di ba? Eskwelahan, sambahan, ang babait na mga tao, mga kabataan. Tapos ganyan ang gagawin? Nakatutok ang baril? Ano sa tingin? Ano, lalaban ba yung mga yan? Napakawalang niya ninyo. Again, ulitin ko po, nananawagan po tayo sa mga KOJC. Wag na wag kayong gagawa ng magre-retaliate o gaganti. Pag naulit ito, bigyan nyo lang ng tinapay. Hindi po ako nagbibiro. Kasi yun ang gusto nilang gawin eh. Gusto nila, pumalag kayo. Pag pumalag kayo, may dahilan sila. Huwag nyo silang bigyan ng dahilan. Huwag nyo silang bigyan ng dahilan para mag-declare ng kung ano-ano. Tapos hayaan nyo ang taong bayan na humusga dito sa mga walang yanto. Alam mo, nung una, pinagtatanggol ko pa yung mga ibang kapulisan dyan. Kasi sabi ko, hindi naman siguro lahat ng pulis ganyan. Pero hindi na ho tama ito. PNP chief, medyo sablay ho ito. Hindi ganyan mag-serve ng warrant. Lalong-lalo na kung may eskwelahan at may sambahan. Hindi po, ulitin natin ha, wala pong illegal na nagaganap dyan. Hindi po pogo yan. Hindi po yan kung ano-ano. Yan o is sambahan at yan po ay eskwelahan. Elizabeth, maraming salamat po. Alam mo, tama kayo eh. Ang tanong ng iba dyan, human rights asan na? O sabi ni Kim Ortega, yung ginawa ni Kibuloy, tama ba? Ayaw humarap. O so ngayon, gaganti ka sa mga bata. Hindi, Kim Ortega, napakatanga mo. O tama ba yung ginawa ni Kibuloy? O so ngayon, gagantihan mo yung mga bata. Sige nga, tuktukan kita dyan eh. So pag may mali, halimbawa lang, totoo yung sinasabi mo, may mali si Kibuloy, sino gagantihan mo yung mga bata? Tingnan mo, tanong mo sa sarili mo kung tama yung logic mo. Bobo mo ha. Wala na. Na-demonetize na ito. Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin? This is not about Kibuloy. Hindi pa nga guilty yung mama, ginigilty nyo na. Tandaan nyo yung warrant na yun na hindi ibig sabihin fugitive yun. Mamaya ipapaliwanag ng abogado niya yun. Hindi ibig sabihin pwede mo nang gawin sa ibang tao. O halimbawa, eto lang ang tanongin ko kayo, may wanted na isang pare dahil nang gahasa. So gusto mo lahat ng membro nila gaganyanin namin? Hindi, halimbawa lang. O, ang dami-daming mga baklang pare dyan na nanggagahasa ng mga altar boy. Ang dami niyan, nakasulat yan, nasa libro yan eh. O, gusto mo lahat ng mga parishioner no, lahat ng mga tao na lumuluhod doon, ganyanin namin. Una-una, hindi ako taga kay OJC pero mali ho kasi yun. Mali po kasi yung ganong klaseng pananaw. Oy, bakit? Kuya ano si Kibuloy, bakit ka? Ano katangahan yun? Walang kinalaman yung mga batang nag-aaral dyan at sumasamba lang. Anak kayo ng weteng. O sana lamang po magising-gising na po ang mga senador natin. Sana magising-gising na kayo. Hindi, this is not about Marcos, Duterte, Pastor Kibuloy. Hindi, this is about applying the rule of law. This is about the rule of law. Kahit sino pa ba niyan, siserban mo ng warrant, hindi mo dapat ganyanin yung lugar. Sana kung nandyan si Kibuloy, pumalag yung mga tao, tinago nila si Kibuloy. Hinalungkat nyo nga, wala kayo nakita ni isa eh. Ni Anino, hindi nyo nakita eh. Hoy, nako. Eto. Hindi, alam nyo, pagpasensya nyo na ha. Ibang level tong kawalang niya na to eh. Diba? Ibang level But again, mga kababayan,
Ulit-ulitin ko ha. Mag-iingat po mga vlogger. Mag-iingat kayo sa sasabihin ninyo. Kasi pwedeng pain lang yan. Tapos sasabihin nila sa inyo, inciting to sedition kayo. Kaya ingat kayo. Kaya wag tayong ako. Again, this is 1,000 times ko nang sinabi. Hindi ako pabor na mag-people power. Huwag niyong ilagay sa kamay ninyo ang batas. Dahil yan ang gusto nila. Pag kinagat nyo yan, magdideklara sila ng martial law. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Yan ang plano dyan. Pag naging bayolente tayo, pag tayo nagwawala-wala dyan, gagawa sila ng paraan para makapag-declare ng martial law. Kaya hindi tayo dapat papasok doon sa pain nilang yun. Lalong-lalo na mga taga KOJC. Alam ko kayo ay napapangaralan ni Pastor Kibuloy. Wag ho. So, ito lang, paalala ko lang sa mga KOJC. Napanood niyo yung Passion of Christ? 'Di ba? Kita niyo ginawa doon? Kita niyo, ito'y lesson sa buhay. Lesson ito sa kasaysayan, historical facts. Nakita niyo ang ginawa dun sa Passion of Christ sa ating Panginoon, hindi pumalag. And yet, what happened? Christianity spread. The same thing po. Baka sabihin mo, Panginoon yun eh. Naturalmente, hindi papalag yun. Diyos yun eh. Pero tandaan nyo, 100% pa rin pong tao siya nun. Nagkatawang tao siya. O, tanggalin na natin yun. Tanungin ko kayo. Lahat po ng disipulo ng ating Panginoon, lahat po sila, isa lang ata or dalawa ang hindi nakaranas ng persecution na namatay, pero karamihan sa kanila, ibiniting patiwarik. Karamihan no dun sa mga disipulo, pinatay ng hindi maganda, and yet, hindi lumaban. Anong ibig sabihin po nito? Ito is a historical facts. Nangyari ito nung unang panahon. So, ibig sabihin ko lamang po, sinasabi ko sa inyo to, alam mo, sinabi ko nga kanina doon sa kausap namin sa SMNI, maybe, I'm not sure. Maybe this is a way of God para magising ang tao, mga Pilipino. Bakit kanyo? Kasi kung gagawin ng mga politiko, i-oppress ang mga opposition, ang iisipin ng mga Pilipino, laban lang yan ng mga politiko. But what happened sa KOJC, it's no longer about si Pastor Kibuloy. Ito po yung mga kabataan na, mga bata na ho, ang ginanyan. Ito'y nagsisimbolo ng kaharasan o pagiging diktadorya ng gobyernong ito. Ulitin ko it's not about Pastor Kibuloy. Wala siya doon. Ginamit lang yung eksenang Pastor Kibuloy. Pero wala ho siya doon eh. Kita nyo naman ilang beses na, sino ba naman tangang? Alam mo na nga wanted ka. Alam mo na nga ilang beses na warrant na yan. Gumamit kayo ng utak kung meron kayo etong mga tanso. Ilang beses na pong sinerve yung warrant dyan. Pangatlo na yan. Sa tingin mo, tatambay pa dyan si Pastor Kibuloy? Pangatlo na yan. Ay, punta ako dyan ako tatambay para mahuli ko. Anong katangahan yun? Hindi po tanga si Pastor Kibuloy na kapag tayo siya ng napakalaking church. Hindi po tanga yun, mama na yun. Alam niyang babalik-balikan siya dyan, ba't siya dyan tatambay? Siyempre, hindi siya dyan tatambay. Common sense naman yun. Kahit siguro isang taong walang katungkulan, ordinaryong Pilipino, binalikan siya doon, pangatlo na, doon pa rin siya tatambay? Kung gusto niya magtago? Ano ba naman kabubuhan yun? So, asan yung probable cause ng mga kapulisan at masasabi nilang nandun sa loob si Kibuloy nagtatago? Logic-wise, hindi mo gagawin yun eh. Tama, mali. Eto na lang simpleng-simpleng tanong.
Kung wari ikaw si Pastor Kibuloy, saan ka magtatago? Sa Davao? Hindi. Bakit? Alam na taga doon ka eh. Ka magtatago sa KOJC? Hindi.